Kumusta mga brad? Narinig nyo na ba ang kwento patungkol sa lungsod ng Sodoma at Gomora? Alamin natin ang dahilan kung bakit ito natupok sa apoy at asupre at bakit nalipol ang mamamayan ng lungsod na ito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Isa sa common story sa aklat ng Genesis sa Biblia ay patungkol sa istorya ng Sodoma at Gomora. Ito ay syudad na tinupok ng apoy ng Diyos. Pero bago natin alamin ang dahilan ng pagkatupok nito, konting background lang tayo sa timeline para magka-idea tayo kung kailan at saang parte ng Genesis nangyari ang kwentong ito at sino-sino ang mga taong nabubuhay sa panahong ito. Sa last video ko, nakwento ko ang tungkol sa kwento ni Noah at sa nangyaring pagbaha ng daigdig. Simulan natin kay Eva at Adan. Naging anak ni Eva at Adan si Cain at Abel. Si Cain, pinaslang ang sarili niyang kapatid na si Abel na kinalulugdan ng Diyos. So si Cain buhay pa. Sinumpa ng Diyos si Cain at pinalaya sa Garden of Eden. So wala na si Abel dahil pinaslang na ito. Si Cain naman pinalayas. Kaya nagkaanak uli sina Eva at Adan. At ang pangatlong anak nila ay pinangalanang Seth. Dito sa laing ito nagsimula na sumamba ang tao sa Diyos. Sa angkan ni Seth, nagmula si Enoch at ilang henerasyon mula rito ay ipinanganak si Noah na pinagawa ng malaking barko dahil sa paggunaw na ginawa ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng pagbaha. So, ubos ang lahat ng tao dahil nilipol nga ng Diyos at tanging 8 lang ang nakaligtas, kabilang rito si Noah, asawa niya, 3 anak niya at manugang niya. Ang 3 anak ni Noah ay sina Shem, Ham at Japhet. Nakaramihan sa kanilang mga angkan, nagmula ang mga bansang kilala natin ngayon. Ibig sabihin, sa 3 anak ni Noah nagmula lahat ng tao sa mundo. Sa lahi naman ni Shem nagmula si Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac at Ismael. Si Isaac naman ang ama ni Jacob na kalaunan tinawag ng Diyos bilang Israel. At nagkaanak ito ng 12 na pinagmulan ng 12 tribes of Israel. Ang ika-4 na anak ni Israel na si Judah naman ang pinagmulan ni Haring David. Naging anak nito si Haring Solomon at ilang henerasyon na lumipas, ipinanganak naman si Jesus. So yan yung timeline mula kay Adan hanggang kay Jesus. Balik tayo kay Abraham. Si Abraham ay may pamangking lalaki. Ang pangalan niya ay Lot. Nang magkasama pa sila, madalas nag-aaway yung mga pastol nila. Kaya nagdesisyon sila na maghiwalay ng matitirahan kasi nga para maiwasan ng conflict sa kanilang mga tauhan. Pero okay sila ni Abraham at Lot wala silang issue. Yung mga pastol lang talaga nila medyo gangster, lagi nag-aaway. Si Abraham ay naninirahan pa noon sa Kanaan bago pa siya lumipat sa Hebron. Si Lot naman ay lumipat sa lupain ng Jordan. So magkatabi lang naman sila ng lupain. Ang lupain ng Jordan ay sobrang ganda noon. Sagana sa tubig at halamanan. Naninirahan si Lot sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Sakop pa rin ito ng Jordan. Ang problema, napakasama ng mga taong naninirahan sa Sodoma, maging sa Gomora. Dahil dito, nagdesisyon ang Diyos na lilipulin niya ang lahat ng tao sa lungsod ng Sodoma at Gomora. Sinabi ito ng Diyos kay Abraham. Nagtanong si Abraham sa Diyos. Sabi niya, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali po may 50 mabubuting tao sa lungsod, iwawasakin pa rin po ba ninyo yun? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 yun? Sagot ng Diyos kay Abraham, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Tanong muli ni Abraham, paano po kung 45 lamang ang mabubuti? Wawasakin niyo pa rin po ba ang lungsod? Sagot ng Diyos, hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 na mabubuti. Tanong uli ni Abraham, paano po kung 40 na mabubuti? Sagot ng Diyos, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 na mabubuti. Sobrang kulit ni Abraham. Nagtanong uli siya paano kung 30 hanggang sa naging 20. Hanggang sa uli ay naging 10 mabubuting tao. Sagot pa rin ng Diyos,
Alang-alang sa 10 mabubuting tao, hindi ko wawasakin ng lungsod. Nagpadala ang Diyos ng 2 anghel sa Sodoma. Gabi nang dumating ang 2 anghel sa lungsod. Alam niyo pa kayo ng 2 anghel? Sunduin si Lot at ang pamilya niya paalis sa lungsod ng Sodoma dahil gugunawin na niya ito. Pagkarating ng 2 anghel na bisita, naganda si Lot ng makakain nilang tinapay na walang pampaalsa. Nang matutulog na sila, alam niyo nangyari? Lahat ng kalalakihan sa lungsod ng Sodoma ay pinaligiran ang bahay ni Lot. Ibig sabihin, lahat ng kalalakihan, mapabata man o matanda nandun. Alam niyo kung ano pa kayo nila? Siyempre, nagsisisigaw ang mga kalalakihang ito. Ito ang sinisigaw nila. Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo na yan at makikipagtali kami sa kanila. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sabi ni Lot sa mga tao, "Wag mga kaibigan, napakasama ng gagawin niyong yan. Meron akong 2 anak na dalaga. Sila na lang ibibigay ko sa inyo at kayo na bahala, gawin niyo gusto niyo. Wag niyo lang galawin ang 2 lalaking ito. Mga bisita ko sila at dapat ko silang ingatan." Sagot ng mga tao, "Wag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan." Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ng pinto. Ginawa ng 2 lalaking anghel, hinatak nila si Lot papasok sa bahay at sinara uli ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi na nila makita ang pinto. Ibig sabihin, ang lahat ng kalalakihan sa lungsod ng Sodoma, mapabata man o matanda, ay lahat homosexual o mga bakla. Sinabi ng 2 bisita kay Lot, "Magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na natira sa lungsod na ito. Pinakinggan ng Diyos ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ng Diyos upang wasakin ang lungsod na ito." Agad-agad kinausap ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabing umalis na dahil wawasakin ng Diyos ang lungsod. Kaso akala ng mga ito nagjo-joke lang si Lot, bahala sila. Nang magbubuang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot. Sabi nila, "Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Si Lot nagliligpit pa ng mga dadalhin na gamit, napakabagal. Halos kalad ka rin na sila ng 2 anghel palabas ng lungsod. Ang bagal kasi kumilos na itong si Lot, nakakagigil talaga . So habang papalabas na sila ng lungsod, ito huling bili ng anghel sa kanila. "Iligtas ninyo ang inyong sarili at wag na kayong lilingon sa likod. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Sabi ni Lot, "Masyado pong malayo yung kaburulan na yon. Pwede po ba doon na lang sa maliit na bayan na yon?" Sabi ng anghel, "O sige, doon na kayo pumunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya magmadali na kayo dahil hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo ron." Ang maliit na bayan na tinutukoy ni Lot, ito ay ang Zoar. Siyempre nagmamadali na si Lot at pamilya niya. Lakad, takbo, lakad, takbo. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka palang pinaulanan ng Diyos ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ng Diyos ang mga lungsod na yon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim, ubos. Kaso habang tinutupok na ang Sodoma at Gomora, itong asawa ni Lot ang kulit biglang lumingon. Ayun, paglingon niya, ang buong katawan niya ay naging haliging asin. Di kasi sumusunod sa instruction . So fast forward na tayo sa modern times. Alam nyo ba na ang Sodoma at Gomora na tinupok ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapaulan ng apoy at asupre ay nag-e-exist pa rin sa bansang Jordan ngayon? Maging ang asawa ni Lot na naging haliging asin o pillar of salt, matatagpuan din na nakatayo sa Mount Sodom sa Zoar. Kung maaalala nyo, dito sina Lot at pamilya niya nagpunta noong tumakas palabas ng lungsod ng Sodoma. May kita na na-preserve ang hugis ng lungsod nito. Bagamat may kita ang hugis ng ilang mga gusali dito, lahat ng nandito ay mga abo na lang. May mga nagpunta sa lugar na archaeologist at scholar para suriin ang mga haligi ng gusaling ito. Laking gulat nila na sobrang daling madurog nito kapag ginawakan at nakumpirma na ang lahat ng gusaling may kita dito
ay lahat ay purong abo. May mga nakuha rin sila sa loob ng haligi na bato na kulay puti. Nang suriin, ito ay isang asupre. Natugma na ang lugar na ito ay ang makasaysayang Sodoma at Gomora sa Biblia. Ang klase ng asupring ito ay puti ang kulay at tanging dito lang sa lugar ng Sodoma at Gomora ito matatagpuan. Hindi ka makakita ng ganitong klaseng asupre sa kahit anong bulkan sa mundo. Halos sa lahat ng bahagi ng lungsod ng Sodoma at Gomora, marami kang makikitang batong asupre sa mga haligi ng gusali at maging sa mga nilalakaran mo. Mula sa lungsod ng Sodoma, matatanaw din dito ang Zoar na maliit na bayan na pinuntahan ni Lot. Patunay lamang na ang Sodoma at Gomora sa Biblia ay hindi isang alamat, kundi kasaysayan at pangyayari na preserve ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at hindi siya nagbibiro. Alam nyo ba na sa pangyayaring ito sa Sodoma at Gomora, dito nakuha ang salitang Sodomi at Sodomilo. Pinapakita lang sa nangyaring paglipol sa Sodoma at Gomora sa Biblia na ang Diyos ay hindi sang-ayon sa pagtatalik ng magkaparehas ang kasarian. Para sa Diyos, ito ay karumal-dumal na gawain. Matatagpuan ang kwentong ito sa buong Genesis chapter 19 at nasa inyo na yun kung paano kayo magre-respond sa pangyayaring ito. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi nagbibiro ang Diyos at maniwala kayo sa hindi, nangyari ito sa Sodoma at Gomora. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.